Hello, hello. Ako nga pala si Alias Conejo. Tawag nila sa akin Conejo. Tunay kong pangalan, Michelangelo Valderrama. Pero halos ng mga pinapakinggan ko na natawag sa akin Conejo. Normal na sa akin yung tawagin akong Kel o Mike. Pero pag Conejo, tinawag sa akin iba. Iba yung dating sa akin. Yung mga tao na yun, nakilala ako sa ibang bahagi ng parte ng buhay ko. Kaya iba ang dating sa akin pag ganun. 27 years old na ako sa ngayon. Lumaki ako ng normal. Medyo ano pa nga parang mas mababa pa sa normal kasi hindi ako nag-stand out. Hindi ako nag-stand out sa kabataan days ko. Hindi ako naging alpha o whatsoever. Lagi akong napag-iiwanan. Lagi akong nabully. Lagi akong hindi tinatanggap ng society kasi iba ako. Ibang-iba ako. Nabansagan din akong sinto. Ganun. Kasi nga, weirdo ako. Ganun. Iba yung humor ko. Iba lahat. Iba yung type ko. Iba yung music ko. Iba eh. Masasabi ko na wala akong katulad. Yun siguro. Ganun na lang. High school ako sa Claremont. Pero ganun din. Lagi akong napapaaway. Lagi akong inaaway. Lagi akong nakaway. Self-defense lang naman, hindi ko inuumpisahan. Tapos, wala pang first grade 1, pinalipat na agad ako kasi nga ganun yung nangyari. Lumipat ako sa may tangke, sa may Francisco Homes Elementary School ba yan? FES. Kasi yun, doon na may mga ganun pa rin naman pero naitatago naman. Gusto ko lang maging pabilang talaga sa society sa mga panahon na yun. Then, yun, get along lang. Ayokong makipag-compete. Ganyan, ayun, hindi ako competitive na tao, na bata, lumaki. Kasi dito pa lang sa bahay may competition na. Ganun. Pinili ko na lang na mag-step aside. Gusto ko na lang hindi ma-stress. Ganun. Tapos, nung high school, dun na medyo naging extreme. Yun talaga, nabubuli na talaga ako. Ninanakawan ako ng mga gamit. Mismo mga ka-varsity ko pa noon sa LCC. Nag-LCC kasi ako noon. Sa LCC ako, dito sa may, tapat ng Star Mall. Doon ako nag-high school, LCC. Ito ko talaga ng pagtanto na halos wala talaga akong kakampi ng oras na yun. Siyempre, siguro dahil kabataan ko, ganyan. Wala. Ah, Pakiramdam ko wala akong kampi nun bukod sa mga temporary ko na kaibigan, gano'n. Tapos, ayun, nag-varsity ako, baka sakali mag-fit in ako sa society dahil malaki ako. Lagi ako napapaway kasi daw malaki ako. Lagi akong pinipick up. Kumbaga, malaki to, gusto kong subukan to, parang ganun. Ah, pero ako, ayokong nakaway, ayoko ng gusto ko easy-easy lang. Ayoko ng extreme, wala akong thrill na tao. Di ba? Gusto ko lang tahimik, ganun. Masaya lang, ganun.
Yun, nag-varsity ako, binubuli ako ng sarili ko mga ng mga sarili kong teammate, isipin niyo yun. Bro. Tapos, ano, so far yun lang, pakating-kating, aral dito, bawi ng grades, ganun lang yung high school ko, inom, ganun. Normal lang talaga, kaya, tas, doon ko napagtanto nung high school na ayoko sumali ng kahit na nung frat, kasi frat lang yung fraternity lang yung nakikita ko mga nambubuli sa akin nun. Kaya sabi ko di ako sasali sa mga ganyan, ayoko ng mga ganyang klase ng tao. Yung gang hindi masyadong hindi ko masyadong narinig yun. Pero lahat ng bilog na may ganyang aktibidad, fraternity o gang, basta yung parang magulo sila, parang kinakatakutan. Ayoko sumali. Kasi halos ng halos lahat ng na-encounter ko na part ng ganun talagang walang kapuso-puso, walang kapuso-puso, walang kaamor-amor sa kapwa-tao, hindi man lang wala silang puso, wala silang pag-iisip ba? Hindi nila naisip kung paano nila naapektuhan yung tao, ano. Kaya, kaya yun yung naging hudyat sa akin para di sumali ng mga ganun, hindi sumama sa mga ganun. At tapos yung high school, college, normal lang yung college ko. Nung high school, doon ako nag-umpisa sumayaw. Kasi nung high school pa lang nakikita ko yung mga sumasayaw. Gusto ko rin sumayaw, kaso walang tumatanggap sa akin, wala man lang gustong mag-initiate ba na tumulong sa akin. Nung college doon ako nakagkaroon ng opportunity matuto sumayaw. Big shoutout kay Allen. Rest in peace, Allen. Si Allen, sa mga college friends ko, kilala niyo yun, si Allen. Itinutukoy ko na Allen. Yung mabait na, bading na, matalino na tao. Nakakamatay niya lang last year. Pasensya na kung di kita nadalaw. Di man lang ako nakapaglamay. Di man lang kita samahan sa libing. Pero malaki yung utang na loob ko sa tao na yun. Kung hindi dahil sa kanya, di ako nag-umpisa na sumayaw. Tinulungan niya ako mag-umpisa. Lahat talaga ng bagay mahirap sa umpisa, pero yung mga tao na tutulungan ka mag-umpisa, saludo ako sa mga tao na yun. Lalo sa'yo, Allen. Maraming salamat. Salubungin mo na lang ako pag oras ko na rin. Yun, tinuruan ako ni Allen sumayaw. Kasi yun, naging part ako ng dance troupe ng school. Naalala ko yung mga kaibigan ko na hanggang ngayon. Kaibigan ko pa rin. Big shoutout kay Big. Kasi yun, nag-dance troupe, lumabang kami sa sa mga intrams, sa mga body, sa mga dance sport. Ayun.
Sa tagal ng school namin na hindi nag-champion, yun. Na nakuha ulit namin yun. So far, wala pa namang ulit na after namin mag-champion, wala pang nag-champion hanggang ngayon. Parang nag-champion kami parang 2018, ganun, 2017, hindi ko na maalala. Kinanapin sa ano eh. Sa Malolos. So far hanggang ngayon, yun lang yung naranasan kong champion kami na pag-champion. Team champion, 5 kami dun sa isang team na yun. Tapos nag-champion kami 5 kami sa grupo na yun, sa isang group. 2 kaming nilaban na grupo sa Sarmiento campus ng BSU. Big shoutout din sa BSU, dyan ako nag-college. Tapos Malolos, Bustos, lahat ng klase ng Bulacan ng BSU naglaban-laban sa dance sport na yun, kami nag-champion. Ayun yung masasabi kong biggest highlights kasi pinaghirapan ko yun. Tapos ayun, si Big, may grupo siya sa labas, bukod sa Rush Crew. Hindi ako sumali sa Rush Crew. Hindi ako sinali sa Rush Crew. Sinali ako sa G-West. G-West Rocks. Shoutout sa mga karnal ko sa G-West Rocks. Doon ko nakilala sila Juanchito, sila Big, sila Patricio, sila Mr. Greens, may Joel, sila Zoren. Doon ko rin sila nakilala. Sila Kuya Nunoy. Ayan. Sila Jude. Shoutout sa inyo. Halos lahat ng G-West, sumayo kami, more on old school hip-hop kami, Flava. Then nakilala namin si Kuya Mek. Shoutout kay Kuya Mek, Part. Shoutout sa iyo. Ayun, tapos hanggang nakilala na namin si OG Smokey. Doon ako masasabing nakaramdam ng pagmamahal ng isang kuya. Naramdaman ko yung pagkakuya kay OG Smokey. Kaming G-West, sinuportahan nila OG Smokey sa mga sayaw namin. Pupunta sa amin kapag may mga munting gatherings kami, mga konting inom. Naramdaman ko talaga yung pagmamahal kay OG Smokey sa pagiging kuya niya. Kasi wala akong kuya. Ako ang bunso sa 4 na magkakapatid. May 2 akong ate na sa ibang nanay, kapatid sa tatay. At kaming 2, magkapatid, babae at lalaki, ako yung bunso. So, puro ate ang mayroon ako, wala akong kuya. Wala akong naging role model at na kuya. Ganyan. Kaya, nung nakaramdam ako ng pagmamahal ng isang ahead sa akin na tinitingala ako talagang, tinaturing ko silang kuya ko. Sila Kuya Mek yan. Lalo nyo si OG Smoking. Kasi yun, halos kalahati ng G-West, yun kami, sumali kami ng Brown. Kung maalala nyo yung kwento ko about dun sa about sa ayaw kong sumali ng fraternity, sa mga ganyan, nagbago yung perception ko. Bali masasabi kong sumali ako ng gang dahil dun sa tao dun sa gang. Hindi dahil dun sa mismong gang o maging parte ako ng gang. Sumali ako para dun sa tao. Gusto kong makasama sila OG Smokey na matagal. Ayoko mawala yung mga kuya ko. Gusto ko palagi ako nandun. Ayun yung dahilan ko ba't sumali ako ng Brown. Shoutout sa Brown. True Brown Style 13. Big Bad Norte. Third Coast Pyro. De La Costa 4. Shoutout sa lahat ng mga OGs ko sa pagtanggap sa akin. OG Wine, OG Lau, OG Smokey,
OG Big Loki. Shoutout sa inyo mga G. Nirespeto ko kayong lahat. Turing ko sa inyo mga kuya ko. Kaya napasali ako ng Brown. Masasabi kong ah, hindi rin naman kumbaga perfecto. Hindi rin masaya, hindi rin malungkot. Kasi halo-halo yan eh. May sinabi nga sa di ba? Sinabi nga sa kanta, di ba? Na gusto mo ba na sumama? Kanta ni OG Sacred. Sa mundo ng madrama. Ayun, totoo yun. Naramdaman ko yun. Legit na legit. May lungkot at saya talaga ang pagiging gang member. Hindi ko mababanggit lahat ng nangyayari. Pero masasabi ko na no regrets. Hindi pa rin ako di ba? Hindi pa rin nakapagsisi kasi kung hindi ako sumali ng gang, hindi ko makikilala halos lahat ng tao, kuya, ate, na hindi ko akalain. Titingalain ko, hindi ako matututo kung paano matutong rumespeto. Para sa akin, sa isang gangster ka talaga, tunay na gangster makakahanap ng tunay na respeto. Yung respeto kasi, para sa akin, dalawa yan. Para sa akin, dalawa. Yung respetong makukuha mo dahil nanakot ka. At yung respeto dahil grabe yung kabaitan mo sa kanila. Nakita ako ng maraming gumamit ng dalawang klase ng respeto. Mas bilib ako dun sa mas ayun din yung naging entry ko para sumali ng gang. Kasi nakahanap nga ako ng mga tao na sobrang bait, hindi ko matumbasan. Humanga ako at naging loyal ako sa mga tao na yan. Hanggang ngayon naman, loyal pa rin ako. Kumbaga, ang point ko lang na sa kanila ko nakahanap ng ganong klase ng respeto. Kasi lumaki ako sa respeto na tinakot sa dahas. Sa mental, physical na dahas. Hindi naging peaceful yung paglaki ko. Doon na ako nakahanap ng peace. Pero syempre lahat ng bagay may kapalit. Pero again, no regrets. Worth the risk. Masasabi kong worth it naman. It comes with a price. Lahat naman talaga may price. Lahat may presyo. Pero may ilan din lang naman na wala talagang presyo, hindi matutumbasan. Pero yun sa buhay ko ngayon, napagtanto ko talaga na may presyo din yun. Lahat ng ginagawa ko ngayon sa ngayon may kapalit talaga. Kung bibigyan ako ng pagkakataon na umalik sa nakaraan, wala na akong babaguhin. Kasi kung hindi dahil sa mga masasamang nangyari sa akin, sa mga mabubuti, hindi ako hindi ako yung magiging ako ngayon. Masasabi ko namang hindi ako perfecto, marami pa akong opportunities, hindi lacking na marami akong kahinaan or whatsoever. Marami akong opportunities para mag-improve bilang isang tao, bilang isang lalaki. Marami akong gustong patunayan bilang isang anak sa mga magulang ko, bilang isang partner sa kapartner ko ngayon, bilang isang kaaway kung may mga umaaway man sa akin or nag-hate, di ba? Sa mga umahanga sa akin, may dapat din ako patunayan. Pero overall talaga, gusto ko lang talaga patunayan yung sarili ko para sa sarili ko. Kumbaga, part na lang din ng aspect yun na gasolina ko para sa sarili ko na may humahanga, may nag-hate, may nagmamahal, may nag-disrespect, may nagre-respect sa akin. Hindi ko lahat sila bibiguin. Ayun yung goal ko.
lalo na yung sarili ko, lalong-lalo na talaga yung sarili ko. Priority ko yung sarili ko. Kasi kung nadadala ko talaga yung sarili ko, lahat naman din tayo magbubungay. Ganun ako. Ganun ko siya tingnan. Lahat ng mga tao talagang tumulong sa akin. Lahat ng mga tao naniwala sa akin, hindi nag-doubt sa akin. Lahat ng nagsantabi ng pagiging Pinoy nila para sa akin bilang isang kaibigan ko, 'di ba? Bilang isang kadugo ko, homies, OGs, lahat ng nanay, tatay, kapatid, lahat ng nagtanggal, nag-set aside ng pagiging Pinoy nila sa akin. Pinoy mindset nila, hindi nila pinairal sa akin. Naniwala sila, sumuporta sila kahit hindi sila naniniwala sa akin. Kahit hindi nila gusto yung ginagawa ko, respect nila sa mga taong yon. Big shoutout sa inyo, kilala nyo kung sino kayo. Lahat ng tumanggap bilang ako, sa pagiging weirdo ako, pagiging kakaibang ako. Maraming salamat sa inyo. Mahal na mahal ko kayo. At dahil doon, kahit bigyan ako ng pagkakataon ng ilang beses paulit-ulit, wala akong ibang babaguhin. Kung ibabalik man ako sa pilitan, wala akong babaguhin. Nabubuli man ako nung high school, mabubuli man ako. Di ba? Mararamdaman ko ang dapat kong maramdaman para sumaulit, para mapunta ulit ako sa mga daan na kailangan kong daanan para mapunta ulit dito kung nasa ako. Alias Conejo, shooter from the north, Big Bad Norte, Big Bad Norte for life. Maraming salamat.